Magang ito, you are in the right place. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam ko na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, meron po tayong in-expect sa atin pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. And I'm so thankful today dahil dalawa pong kapatid ko sa Hong Kong ay nandito sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Keep on contacting me while I'm still in Antique. But to God be all the glory. Ngayon ko lamang po sila nakasama. Amen. Sila po ang aming mga Friday Saints. Tama ba? Friday? Wednesday na? Saturday and Wednesday. Saturday and Wednesday. So kung kasi mga kapatid, meron po kami mga gawain doon every day. So wala lang tayo ng Tuesday, no? Start tayo ng Wednesday up to Sunday. So yan po ang kagandahan sa Hong Kong Church. Praise God, you're very much welcome and feel at home sa tahanan po ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God, hallelujah. Praise your neighbor and tell him or her. It's so good to see you here once again. Sabihin mo, hindi mo sinabi eh. Nagulong lang kayo. It's so good to see you here once again. Praise God. Bakit ko sinasabi yan palagi? Dahil hindi naman talaga natin siya nakikita pala palagi. Hindi po ba? May mga panahon na yung katabi mo ngayon ay naman talaga nakikita. Amen. Praise God. And today is the isa na lang sa 3 Sunday na iiwan for the fiscal year 2024. Amen. Napakaraming nangyari sa 2024. Alam po nating lahat, mga kapatid, but God is really good in our lives. Amen. And I'm so thankful sa ating pong Panginoon sa ibigay na opportunity sa inyong lingkod upang muling gamitin, mga kapatid, dito po sa tahanan ng ating pong Panginoon. And I'm so thankful sa ating pong mga pastor. Sali po natin sila sa prayer dahil sila po ay gagamitin sa area ng Bulacan. Amen. Praise God. So palakpakan yan natin isang taong ating sa Panginoon. Yung para sa Panginoon na palakpakan. Para yan sa Panginoon. Yung para sa Diyos. Hallelujah! God. Hallelujah, hallelujah. Dapat po signifikan sa ating palakpak para sa Diyos. Hindi po ba? Then may palakpak lang para sa artista. Nang nakita mo yung hinahangaan na artista, Brother Carl, di ba? So grabe yung saya mo. Pumapalakpak talaga tayo. Di ba? Humihiyaw pa tayo. Pero sa ating pong Panginoon, paano po natin siya i-welcome? Kung nandito sa Panginoon ito. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami ba mga kapatid sa lugar po ng Hong Kong at Macau, itong dalawa naming kapatid na nanggaling ng Hong Kong, alam niyo marami. Meron po doon tulay na nagkukonekta sa Hong Kong to Macau. At ang sabi po mga kapatid, yun po ay ginastusan ng $billion para itayo po yung tulay na yun. Dahil alam ng gobyerno na mga malalaking sasakyan ang dadaan po doon sa tulay na yun. Container van ang dadaan po doon, mga kapatid. So dinagdagan nila ang pondo, ang budget doon sa tulay na yun. So ang ating pong buhay ay katulad din ng isang tulay. Amen. Na kung tayo po ay hindi natin pagsusumikapan, i-increase ang ating pong pananampalataya, how can we survive sa mga mararanasan po natin na mga pagsubok sa sanlibutan ito. Mula pa kanina sa ating pong devotion, hanggang sa worship leader, hanggang sa ating pong Sunday school, patuloy na nagre-remind sa atin ng Diyos. And I hope and pray na sa umagang ito, hindi ko alam kung magugustuhan nyo ang ating pag-uusapan sa umagang ito, but I believe in my heart that it is the real talk na ito po sasabihin sa ating po ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay lumisin. Whether we like it or not, dadaan po tayong lahat dito, mga kapatid.
We will further ado, turn with your Bible in the book of Hebrews 9:27, if you will. We're going to read Hebrews 9:27. At kung magaling po ang ating operator ng ating po projector, pwede mo yan i-flash. Alam ko na marami po dito sa atin. Memorize na yan. Amen. Salitang yan, mga kapatid. At huwag sana natin kalimutan bilang mananampalataya ng Diyos. Dapat po alam na alam natin yan. Hebrews 9:27. Amen. Ang sabi doon, nandiyan na ba? Basahin po natin lahat, mga kapatid. Ay, wala pa. Praise God. Ang sabi doon, mga kapatid, appointed unto men who wants to die, but after this, the judgment. Basahin natin muli. And as it is appointed unto men who wants to die, but after this, the judgment. Job chapter 14, verse 14. Ang sabi doon, if a man shall die, he live again. All the days of my appointed time will I wait till my chains come. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay umuko bilang paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, thank you sa pagkabasa ng mga salita, Panginoon. We acknowledge your presence, O Lord God, sapagkat sinabi mo na sa iyong salita, Panginoon, that two or three gather in your name, you are already in the midst of them. Ikaw, Panginoon, O God, ang kumausap sa mga anak mo sa umagang ito, O Lord. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod, Panginoon. Use my voice, O Lord God, hallelujah. Proteksyonan mo, Panginoon, O God, ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng tamang rema, Panginoon. Ikaw ang kumausap sa bawat sa amin. Patuloy mo kaming turuan, O Lord. Give us a teachable heart, O Lord God. Willing na sa iyo susunod na kilang Ama. Maraming pong salamat, Panginoon, O God. At akin pong nire-rebuke ang anumang espiritu na nais kumambala sa gawain sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo ng laya, Panginoon. Set your mighty angels over us, O Lord God. Maraming pong salamat, O God. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, O God, akin pong kinakalaga ng pagpapala. Hallelujah, Jesus. Nakapaloob sa iyong pangalan, sa iyong mga salita at kilang Ama. Maraming salamat, O Lord God. In all these things, O Lord, we commit it into your name. In Jesus' lovely name. And all God's people say amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Bago ka umupo, kumakay ka ng tatlo, hallelujah, sabihin mo, makinig tayo. Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Sa maraming panahon, mga kapatid, ng ating pong buhay, tayo po ay umaharap sa tinatawag na appointment. Sino ang kaalam ng salitang appointment? Alam natin yun. Step naman. Parang pang-elementary naman yung tanong niyo. Di ba? Kahit elementary student, alam na po ang word na appointment. Amen. Sa maraming panahon, lahat ng tao, bata man o matanda, tayo po ay umaharap sa appointment, Brother Joe. Di ba? Appointment doon sa opisina, kasi mag-a-apply ka. Appointment sa doktor, kasi magpapa-check up ka. Di ba? Appointment doon sa teacher, kasi mag-i-enroll tayo. So marami pong appointment. Di po ba? At hindi ko na uubusin lahat ng mga appointment dahil sobra pong napakaraming appointment. So sa umagang ito, mga kapatid, ating pong pag-uusapan ang tinatawag na appointment. Pero whether you like it or not, ang appointment na pag-uusapan sa umagang ito, let's face the fact na ito po ay totoo at mangyayari sa ating buhay. So akin po dadalhin sa inyo ang mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito, appointment with death. Sabihin mo nga sa iyong katabi. Parang nabini. Parang malinis sila sa karada. Hindi mo sinabi sa katabi mo. Ulitin niya. Sabihin sa katabi. Yan. Appointment with death. Alam niyo, mga kapatid, to be honest, habang pinag-aaralan ko po ito, sobrang napipreaching heart ako. Kasi sabi ko, ito ata yung preaching na real talk. Di ba sabing gano'n na, real talk lang tayo? Di po ba?
Dahil whether you like it or not, ito po ay isang facts o katotohanan na ito po ay haharapin ng isang tao sa ayaw at sa gusto mo. Di po ba? Lahat po tayo ay haharap sa ganong klaseng appointment. Amen. At ang sabi ng statistic, mga kapatid, that in every seconds, imagine, 2 soul ang namamatay every seconds. May namamatay pong kaluluwa. At ang sabi, every day, 180,000 souls ang namamatay. Amen? At napakarami mga kapatid ang nakakaranas po noon. And around 70 million every year ang namamatay. So that's the facts, Sister Connie, that whether we like it or not, ang kamatayan po ay darating sa atin pong buhay. Amen. Marami po dito sa atin at wala man siguro isa dito ang magsabi na wala pang namatay sa pamilya. Meron ba? Meron ba ka dito na nabuhay na wala man ang namatay po sa pamilya nyo? O di ba wala? Lahat meron, mga kapatid. At sa umagang ito mga kapatid, ating pong pag-uusapan, what kind of appointment is this? Una, it is a sure appointment. Ang kamatayan ay tiyak. Death is certain, Brother Elgin. Whether we like it or not, it is certain. Kaya nga makikita po natin sa ating pong buhay, kahit ano pong nararamdaman natin, mga kapatid, kaunting ubo lamang, kaunting lagnat lamang, nawiwindang na po tayo mga kapatid. Actually, this week, I am very strong. This week. Pero tingnan niyo ako ngayon. Ha? May sabit. Ang lalamunan. Sabi ko, kagabi, kaya nung sinabi ka ni Pastor Long na siya pala ay nakaranas ng kakaiba din bago mag-Sunday. Minsan, ganun talaga ang gagawin sa atin ng kaaway. Right. No? Amen. Maraming seremonya para lang harangan po tayo sa ating pong gagawin. So, nitong nakaraang araw, siguro Thursday, naranasan ko na to. Aking lalamunan. May event po kami noong nakaraang araw, hindi na ako lumalo sa pag-aalalang maubos ang aking pong kukonting boses. Ayaw ko naman magsabi kay Pastor, excuse ako kay paus na ako. Doon ginawa ko, imbis na atin ka ng party, hindi ako umatin. Amen. Amen? Kahit ang sama ng aking pakiramdam, mga kapatid, but my strength, mga kapatid, ay nanggagaling po sa akin pong Panginoon. No one can hinder us. Still gagamitin pa rin po tayo ng ating pong Panginoong Yeso Cristo. Death is certain, whether you like it or not. Darating po yan sa ating pong buhay. Sa Hong Kong, mga kapatid, I don't know kung naalala na nila Sister Connie, wala pa ata kayo doon, I'm not really sure. Meron po nung isang kapatid na nakaranas po siya ng tinatawag na colon cancer. Naratay siya sa ospital ng Hong Kong. Ang kapatirang ito ay very faithful saints. Siya po ay isang lalaki. Very faithful saints. Na kahit nandun na po siya sa hospital bed, nagpipray po siya palagi, makikita mo ang kanyang faithfulness sa ating pong Panginoon. Ang congregation na prayer and fasting, grabe ang prayer na inuukol ng congregation para sa kanyang kagalingan. Pero ano nangyari sa taong ito? Nang ayayat po siya, naging butot balat na lamang siya, mga kapatid. And to make the long story short, siya po ay namatay. See? Sabi ng mga kapatiran, dahil ang mga prayer warriors namin doon, malalakas silang mga kapatid. Pagdating po sa pananalangin, masyado silang observant. Kasi di ba aminin natin sa ating pong mga sarili, na kapag nanalangin tayo, we are expecting for the answer. Right. Amen. Sabi nung leader ng aming pong prayer warrior, nagtataka tayo. Grabe naman yung ating prayer and fasting. Grabe naman yung ating pananalangin. Grabe naman yung hinihingi natin healing sa Panginoon. Pero bakit hindi daw tinulong? Ako, mga kapatid, to be honest, at that very moment na narinig ko po yung pag-uusap na yun, doon ko nakita sa aking sarili.
na kahit anong prayer mo sa ating pong Panginoon, kapag ka dumating na ang takdang panahon na kukunin na ng Diyos ang ating pong hiram na buhay, wala po tayong magagawa. Amen. Amen? Wala tayong magagawa, mga kapatid. Amen. So, anong nangyari sa kanya? Sabi po ng aming prayer warrior leader, huwag kayong manlumo. Kasi kung minsan pag kami prayer tayo na hindi sinasagot, parang nalulumo ka agad tayo sa Mariel. Diba? Parang ayaw natin na hindi tayo ina-answer. Tandaan po natin palagi sa ating pong Panginoon, yes, no, and when. Ang sagot po ng ating pong Panginoon. At baka nandoon ka na sa sagot na, no, ayaw mo pang tanggapin. Amen. So, andun mga kapatid, namatay siya. Namatay po siya, mga kapatid. At ang buong New Life Fellowship ay nalungkot. Ang buong Hong Kong Church ay nalungkot sa pagkamatay ng napaka-faithful namin brothers sa Panginoon. So doon po natin makikita sa ating pong buhay, mga kapatid, na kahit ano po ang gawin natin, mga kapatid, sinabi na ng salita ng Diyos. Na ang sabi niya po, mga kapatid, there is a time to be born and a time to die. Amen. There's a time to be born and a time to die. Kaya kung titingnan po natin, yung kung sino ba nagsabi sa akin itong week lang na ito, Brother Jess ata. Grabe pala ang buhay ng tao noong unang panahon. Oh yes. Sa panahon lang naman natin ngayon, maiksi na ang buhay, Sister Beth. Amen. Diba? Sino nagbasa ng Bible? Nakita niyo sino pinakamay edad sa Bible? Sino ang kaalam? Si Methuselah. Ilang taon siya? 969 years old. Sinong gustong maging ganon? Mag-grocery ka, meron ka ng kugon sa likod. 969, nabuhay siya. Si Noah, 600 years. Gusto mo yung ganon, Brother Elgin? Gusto mo, asawa ko 600 years. Si ilang taon na nga si Brother? 600. Ha? Pero yun po ang sabi ng Bible. Pero pagdating sa panahon ni David, mga kapatid, paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. Umiksi ng umiksi. Naging 120. At sa panahon natin, 80 lang, 80. 60 yung mga panahon na yun. Sa lifespan po ng Pinoy, makinig ang mga Pinoy. Sa lifespan ng Pinoy, ang mga lalaki ay mabubuhay po ng 70 years old. Kaya magbinta ka na kung ilang taon ka na. At ang mga babae naman ay 60 years old. Congrats sa mga 60. Kung ikaw ay 60 na at kumapaw na, bonus mo na. Amen? Sister Tony? That is the lifespan, mga kapatid. Meron pong isang country, hindi ko lang ma-pick kung anong pangalan ng isang lugar. Ang lifespan po ng tao niya, doon po sa lugar na yun, is 30 years old. Yun po ang lifespan ng isang lugar na yun. At mamamatay po sila. So salamat tayo, mga kapatid, dahil po tayo bilang mga Pilipino, tayo bilang anak ng Diyos, alam po natin ang ating lifespan. So kung alam mo ang lifespan mo, ngayon pa lang, maglingkod po tayo ng agaran. Maglingkod po tayo ng agaran sa ating Panginoon. Because it is a sure appointment. Yes. Ang kamatayan, it is a sure appointment. Sabi ni Apostle Paul, ito po ay kanyang nakita. For I am now ready to be over, and the time of my departure is at hand. Amen? Intindi ni Pablo, mga kapatid. Sobra akong mahanga sa buhay po ni Apostle Paul. Ha? Sabi niya, I am ready to take my departure. Alam niyo ba, sino dito nakaranas mag-depart? Yung mga hindi nagpa-flight, hindi pa. Pero yung mga nagpa-flight, di ba? Nakakaranas tayo mag-depart. Di po ba? Taas nga ang kamay yung mga nakaranas mag-depart. Amen.
Pero mga kapatid, sa ibang hindi pa nakakaranas mag-depart, maghanda ka dahil matindi ang departure na iyong inaabangan. Amen? Hindi yung departure na sasakay ka ng Philippine Airlines, hindi yung sasakay ka ng Qatar Airways, kundi po mga kapatid, ang pagsama po natin sa very presence ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Yun po yung sinasabi ni Paul, I am ready to take my departure. Amen? I am finished my course, ang sabi po ni Pablo. So meaning, grabe ang ginawa ni Sir M sa kanyang buhay. Amen. Kung kaya't nasasabi niya, handa na siya. Handa na ba tayong lahat mga kapatid? Amen. Parang hindi pa, Sister. Kaya minsan, sabi po mga kapatid, pagtatanungin, handa ka na bang mamatay? Napapatayin po tayo, di ba? Oo, di ba? Hindi pa tayo handa lahat. Marami pang gustong gawin. Di po ba? Maalaala ko mga kapatid, March 11, na ako po'y na-diagnose sa akin pong karamdaman. Sabi ko, ako mga kapatid, to be honest, hindi pa ako kinabahan. That at that very moment, Brother Amid, gusto ng hospital na ako po ay i-confine. At tusukan, lagyan daw ako ng tubo sa tagiliran. Naisip-isip ko, Sister Joy, Panginoon ko, kung tutusukin ang tagiliran ko, paano pa ako magtatrabaho? Di ba? Paano pa ako makapagtrabaho kung may butas ang tagiliran ko? Wala akong kaba sa puso ko nun, Brother Jojo. Pero sa aking pong puso, marami pa tayong gustong gawin, di ba? Marami pa tayong gustong gawin. Kaya ang dasal ko sa ating pong Panginoon, Lord, kung ako'y iyong gagamitin pa, habaan mo pa ang aking buhay. Amen. Amen! Dahil alam ko natin lahat mga kapatid, death is certain. Amen. Praise God. Ano pa mga kapatid, ang appointment natin pong inaabangan? Hindi pala inaabangan. Wala nag-aabang sa ganong appointment. Wala, no? Ito, a sad appointment. Sad appointment. Amen. Ito po ay napakalungkot na sitwasyon o appointment na magaganap po sa isang tao. Amen. Tayong lahat ay nakaranas na makipag-appointment. Taas ng kamay, nakaranas. Amen. Mag-appointment ka sa iyong jowa, magkita kayo sa SM Tansa. Diba? O magkita tayo doon, alas 2 in punto. O ikaw naman to, 1:45 pa lang. Andun ka na. O diba? Ha? Appointment. Nung araw, kayo po ni Brother Jess, mahilig din sa appointment. O diba? Yes, kala nyo kayo lang ha. Kami din. Alam niyo mga kapatid, siyempre Maynila, ayun, napakaraming tao. Kahit saan yan ihalo, napakaraming tao, bulbunan pa lang. Kilala ko na. Siya rin. Malayo pa lang ako mga kapatid, kilalang kilala. Ba't kaya gano'n? Di ba, pansin niyo yun? Pansin niyo yun? So, gano'n po mga kapatid. Bakit? Excited ka sa ganong appointment eh. Di ba? Kinikilig ka. Ito palang makikita mo eh. O di ba? Grabe ang kilig-kilig natin mga kapatid. Di ba? Sus! Pag humarap na si Brother Dog, kinilig lalo. Wapo talaga nito, hindi nagkukupas. Ha? Lalo tayong kinikilig mga kapatid. Di po ba? Dahil yung appointment natin, dito ay gusto natin. Pero ito pong appointment, a sad appointment, pag dumating po sa ating buhay. Amen? Minsan dumating sa buhay namin, mga kapatid. Si Bless po'y pinanganak 2007. Ako'y bagong panganak pa lang noon, mga kapatid. At ang aking pong ina ay nasugod sa ospital November 30, 2007. And to make the long story short, siya po ay na-confine sa ospital. At siya po ay nagkaroon ng blood clot, na-stroke sa end. Na-stroke po siya. At ang sabi, nasa ICU na po siya mga kapatid. Nasa Hong Kong pa lang ako, nasa ICU na aking mama. So ang sabi mga kapatid, pag ang pasyente mo raw ay nasa ICU na 1 week lang, bilangin mo, 1 week lang, kailangan niya masurvive.
Kasi pag hindi niya na-survive, uubusin niya ang pera niya. Ang mama ko'y tumakbo na ng 10 days. Wala pong nagbabago sa kanya. Siya po ay tulog, siya po ay ganun lang. So ang nagdesisyon po ang pamilya na siya po ay labas ng hospital. Dahil sobrang na pong laki ng aming bill sa hospital. Wala pong assurance, mga kapatid. So andun, mga kapatid, inuwi po siya sa tahanan ng aking kapatid. Pinag-pray ng inyong lingkod ang aking pumama. Nang siya po ay pinag-pray namin, hindi po siya kumikibo, mga kapatid. Nakumatos ang aking mama. Tulog lang siya, mga kapatid, sige ang hinga. Kita na kayong tao na kumatos. Para lang tulog. Pero parang sabi nila, patay na talaga ito. Tulog siya, mga kapatid, pinag-pray po namin. And to God be the glory, siya po ay dumilat. Dumilat po siya, mga kapatid. Alam niyo ba, sa 5 senses ng tao, sense of hearing, ang uli po mong mawawala bago po siya bawian ang mundo. So habang nasa ganung kalagayan, ang aking mama, I know in my heart na naririnig niya po ang aking sinasabi. Kaya kung tayo po ay may pasyente na nasa ganung kalagayan, huwag kang magsawang kausapin yan. Naririnig ka niyan. Amen. Naririnig po tayo niyan. At marami mga nakomatos na mga nakasurvive pa rin naman. So ang aking mama, narinig niya, mga kapatid, dumilat siya. Hindi makapagsalita, nakangiwi na ang bibig. Ha? So kami po ay natuwa. Akala namin okay na. Hanggang ako po ay umuwi ng Iloilo. Dala ko si Bless, mga kapatid. Maliit pa po yan. Buwan lang yan si Bless. Pagdating ko ng Iloilo, December 16 po kami umuwi. Pagdating ko ng Iloilo, December 17, eto na po ang santa po. Ang mama ko ay patay na. So hindi magandang pakiramdam, mga kapatid. Amen? Hindi po magandang pakiramdam na iniiwan mo ang isang tao doon. Dumilat na, Sister Mariel. Pero sa aking pagbalik, siya po ay nandoon na sa kanyang kabaong. So hindi maganda ang pakiramdam, mga kapatid. Kapag tayo po ay umaten ng burol, alam ko naman lahat sa atin na nakaranas na makipagburol. Di po ba? Ang pagburol, mga kapatid, ito po ay isang senaryo na hindi natin gusto. Di ba? Ito ay isang senaryo na malungkot. Madalang ka makakita sa isang burol o isang lamay na nagtatawanan. Amen? At mostly, ang suot ng mga tao doon ay itim. It is a sign of loneliness. It is a sign of darkness. Amen? Ganun po ang sitwasyon kapag ka mayroon pong taong ibinuburo. At sa pakiramdam ng taong namatayan, ito po ay napakalungkot. Amen? Ito po ay napakalungkot. Kaya nga, ma'am, papansin nyo, minsan sabi natin, ano itong mga taong ito? Kung kailan namatay ang tao, saka ka naman ngayon naglilitan niya ng bunggang-bungga. Pupurihin mo siya ngayon, Brother Carl, sa pinakamagandang papuri. Ilalagay mo pa sa FB. At sasabihin mo, Mama, Papa, Anak, I love you very much. E patay na. Diba? Kaya nga kung titingnan po natin, mga kapatid, kahit ano pa ang sabihin po natin sa isang taong pumanaw, wala na po yung silbi. Wala nang silbi, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay pa, doon po tayo. I-express po natin ang mga bagay. Ha? I-express po natin ang mga bagay na gusto natin sabihin sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Praise God, hallelujah. Dahil, mga kapatid, ang kamatayan, kapag ka ito po'y dumating sa ating buhay, it is a sad appointment. It is a sad appointment. Ano pa? It is a dreadful appointment. Dreadful, ibig sabihin, nakakakilabot. Nitong nakaraang araw lang,
Yung mga taga rito po sa area natin, siguro kinirlabutan kayo dyan. Kung kayo po ay malapit sa lugar na yun, may nakita po ditong putol na katawan. May nakita rin dito sa may tulay, babae mga kapatid. Pinatay at balitang estudyante daw yun. At meron na naman mga kapatid. So it is dreadful. Ang kamatayan po ng tao mga kapatid, kung atin pong titingnan, iba't iba. Iba't iba ang pamamaraan ng pagbawi sa ating pong hirap na buhay. Ang iba na disgrasya, ang iba na facing, ang iba na matay sa sakit, ang iba na aksidente, ang iba binaril. Iba-iba mga kapatid. So nakakakilabot po ang kamatayan. Amen. Nito lang mga nakaraang araw, sunod-sunod din sa balita na maraming mga sasakyan na sunod-sunod, everyday na ata itong ganyan. Kaya sabi ko ng aking kapatid sa Sweden, grabe naman din sa atin sa Pilipinas. Bakit ang disgrasya kaliwat kanan? O siyempre, sabi ko sa kapatid ko, dito sobrang sasakyan. Ang mga driver pa dito, mga hustler, nagkipag-unahan, nakamotor ka lang, magkipag-unahan ka sa container van. Diba? Ganon dito sa Pilipinas mga kapatid. Kaya tingnan mo ang disgrasya. Sa abroad, wala kang balitaan. Bakit? Behave ang mga driver. Alam nila kung paano magmaniyo. Dito baga sa atin, pagalingan. Di po ba? Ako nakaranas ako magdara-drive din ng e-bike. Wala nyo, kayo lang mag-driver ha. Ako din, nagdara-drive din ako ng e-bike. Sa pagdadrive ko ng e-bike, mga kapatid, marami po akong natutunan. May mga maaangas na driver. Nakatang e-bike ng ang dala-dala mo, pandudumilatan ka ng mata. Ay, wala. Sabi ko, nagyabang naman ito. Kung naka-4 ka, ha? E-bike lang ako. Bubusinahin pa ako ng bungkang-bungkang. Para niya akong tatarantahin. Oh, siyempre, Sister Kat, hindi naman tayo matatarantahin. Tatawanan ko lang yan. Oh. Kaya sa awa ng Diyos, mga kapatid, ako po nagdadrive doon sa Antique, talagang marami ako na-encounter doon, mabait na driver. Na paglilit ko ako, si Senyas na ako niyan, ngingitian ko na yan. Anong siyempre, nagbubusin na ka doon si Senyas. Nagpapakitang gilas na ako mga kapatid. Alam ko ang dala ko, maliit lang naman. Diba? May mga tricycle dyan at ang tricycle na ang dala mo, makikipag-unahan ka sa akin, muntik-muntikan ako ihulog sa tabi. Ano naman yung tricycle driver na ito? Minsan naman yan na nandyan ako, kakatin ako bigla. Diba? Hindi ka madidisgrasya sa sarili mong gawa, madidisgrasya ka sa gawa ng iba. Amen. Sabi ko ngayon, kinat ako bigla. Eh alam niyo naman ang e-bike, wala naman yan, maririnig ang boses. Sabi ko, Yoy! Iyoy baga sa inunggo. Sabi ko, Yoy, ano ba yan? Kinat mo naman ang daanan ko. Sorry. Sorry ma'am, sorry. Pero joke ko lang naman yun. Pero nakaredy naman talaga ako. Alerta ka pag driver ka dito. Dahil pag driver ka dito at ikaw yung mga asanga sa daan, disgrasya ko ang ating makukuha. Kaya dito mga nakaraang araw sa balita, mga kapatid, sunod-sunod po ang namatay. Nang dahil mga kapatid sa rumaragas ang sasakyan, sa may bandang UP, mga kapatid, napakarami. So dreadful. Nararanasan po natin yan mga kapatid. At sino nag-aakala mangyayari yan sa'yo? May isang tatay umiiyak mga kapatid, ang kanya pong anak may 20 anyos lang. Ha? Rider po siya mga kapatid, namatay ng dahil sa disgrasya. Kita, nagpaalam pa ang anak, nababalik ika ako. Pero hindi na po bumalik ang anak, dahil ang anak po ay nadisgrasya na sa dahil. So doon po natin makikita mga kapatid, na kapag ka dumating po ang kamatayan sa buhay ng isang tao, sa iba't ibang pamamaraan, nagugulat po tayo. Amen? Kaya maraming pamilya mga kapatid na hindi po nila sukat akalain na ganoon po ang nangyari. Amen? Praise God, hallelujah. So ano ang sabi nito mga kapatid? Sabi mga kapatid ng John 11:22-25, Jesus said unto him, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, through him were dead,
He shall kill. Sino ang taong hindi natatakot sa kamatayan? May kilala kayo? Sa taong hindi natatakot mamatay? Hindi mo kilala? Meron. Ang mananampalataya ng ating pong Panginoon. Tayo po ay hindi natatakot mamatay. Amen? Kung tayo po ay namumuhay, ayon po sa ating Panginoon, Yeso Cristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gusto niyo ba ang ating pinag-uusapan? Sa totoo lang mga kapatid, sa napakarami kong preaching na napakinggan, napakarami kong preaching na ginawa, sabi ko nga, ngayon na ako mangangaral ng about sa appointed with death. Amen. Sabi ko, tinimbang ko sa puso ko, kailangan ba ito ng congregation, Lord? Kailangan ba ito malaman? Alam naman nila may kamatayan. Di po ba? Pero dapat maging aware po tayong lahat ng kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan po natin mga kapatid, nang dahil po ang kamatayan na dumarating sa ating pong buhay ay hindi po natin inaasahan. Marami sa atin until now, hindi pa rin po tayo makaget over sa kamatayan dumating sa ating mahal sa buhay. Di ba? Sino dito hanggang sa oras na ito, na ipinagluluksa po natin ang ating mga mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon? See? Sister Marie, ang inyong pong lingkod, meron po ako mga mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon. Pero minsan sa aking pag-iis, sabi ko sa ating Panginoon, Lord, saan kaya naroon ang aking lupa? Lalo na kung alam mo ang pamilya mo na kinuha ng Panginoon, na hindi naman talaga siya tunay na kapaglingkod sa Diyos. Na hindi naman po siya tinawag ng ating Panginoon, hindi siya bautismal sa pangalan ng Panginoon, hindi po siya na-feel ng Espiritu ng Diyos. Meron po tayong word sa ating puso. Nasaan kaya siya? Kaya tayo po bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon, magsumika po tayong lahat. Na tayo po ipangaral natin ang salita ng Diyos. Una sa lahat sa ating pong Panginoon. Huwag kang papaya na ang iyong tahanan mismo, lahat ng kaluluwa sa iyong pamamahay, dapat po yan ay makakilala sa Panginoon. Amen? I-share po natin ang Word of God. Huwag po tayo maghintay mga kapatid na mawala po ang buhay ng isang taong ito bago natin ma-realize, sayang. Sana pala siniran ko siya. May mga panahon mga kapatid nang ako po'y umuwi pa nang ako'y nag-Hong Kong pa. Lagi kong goal, Sister Connie, every bakasyon, gawain po ng Panginoon. Lagi po ako may gawain sa aming bakasyon. At ang aking goal, lahat ng pupunta doon. Dahil pagka umuwi talaga kulang na lang, lagyan ka ng banda para salubungin ka. Nagdarating si Inday, tugtugan natin. Ha? So makahingi man tayo ng sabon. Kahingi tayo niya ng pasalubong. So lahat ng tao pumupunta po sa aming tahanan, ang goal ko po niya mga kapatid, ay siya ay makakilala at ma-share ng salita ng Diyos. Ang aming pong bahay, sabi ni Brother Jess, medyo malaki. Mayroon po kaming tirasa. Ako ay nasa loob ng bahay namin. Hindi ako pupunta sa tirasa. Kasi mabilis umalis yan pagka nasa tirasa lang ako. Doon talaga sa loob, papasukin ko yan. Kasi pagka nakapasok na yan, hindi yan basta makalabas, Pastor Joe. Ang clan ko yan. At bago niya pa makuha ang mga gusto niya kuhain sa akin, sharean ko muna siya. So, mission accomplished ako. Lahat po mga kapatid. At mayroon pa final pa yan, meron po kaming gawain na idadaos. Siyempre may kainan, siyempre may word of God, nagtatawag po tayo ng pastor. Ganun po ang aking ginagawa ng mga panahon yun. So isang panahon, dahil mayroon doon sa aming nakapitbahay, itong taong ito, si Bata Nulin. Itong taong ito, palaging bumabati sa akin. Kapitbahay nila, brother is relatives pa ata nila yan. Ang Panginoon, mga kapatid, ay naglalagay sa ating puso. I don't know sa inyo kung nararamdaman nyo yan. Na may kaluluwang ibinubulong sa'yo. Sister Joy, sharean mo yan. Ito naman, kaya minsan pinapaandar mo yung hiya mo,
para ignore mo lang. Di ba? Binulong sa akin ng Panginoon, sharean mo tong pamilyang ito. Sister Chat, mga kapatid, palibasa yung pamilyang yun. Medyo behind ang pamumuhay nila. Mahirap sila mga kapatid. Pero minsan niya, masarap sana mag-share sa mga ganon. Mabilis kausap. Pero kung bakit, hindi ko po nagawa. Sa panahong pag-uwi kong yun, siya lang ang namumukod tanging kaluluwa na nilagay dito sa akin ang ating pong Panginoon. At ngayon pag maalala ko yun, I really feel sorry. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Siya po mga kapatid, isang araw, dahil mayroon ang kanilang buhay. Malayo po sila sa bayan. Kailangan niya maglakad kasi wala po siyang pera. Naglalakad po siya na madilim-dilim pa doon sa gitna ng palayan at pupunta sa bayan para magtrabaho. Hindi na po siya nakabalik. Siya po ay nakuryente. So nung nalaman ko yung mga kapatid, sobra po akong nalungkot. Sabi ko, kaya pala ganun na lamang ang pakikipag-usap ng Panginoon sa akin. Naiyak ako noon mga kapatid, bakit? Yun po ay burden. Everybody say burden. Burden. That is burden na inilalagay po sa atin ng ating pong Panginoon. I know every one of us as a burden. May kaluluwang inilalapit sa iyo ang Diyos. Huwag po tayong bingin. Huwag po tayong mahihiya. Huwag po nating baliwalain. Dahil baka isang araw magulat ka na namin. Bago ako dumating, mga kapatid, November 23, bago po ako dumating, sabi ni Brother Jess, diyan sa amin sa Pagsibol, katabi po ng duplex namin, kaharap, isang duplex din. Ang babae doon mga kapatid, actually mga neighbor talaga namin, hindi ko naman talaga masyadong nakikita. Dahil hindi naman ako palalabas. Pero nasilip-silip din. Sabi ni Brother Jess, there, palagi kang tinatanong ni ate sa kabila. Pagdating ko mga kapatid, yung ate doon sa kabila, hindi ko na nakita. Sabi ko, nasaan siya? Hindi ko siya nakikita. Sabi ko, sobrang isang linggo mga kapatid. Ang nanay doon sa kabila. Sabi niya, lagi alam mo ba, lagi yung tinatanong sa akin yan. Hinahanap daw ako. Eh, siyempre, 4 months tayo sa Antique. Nagtaka kapitbahay, ba't ako'y wala? So, to make the long story short na naman, nalaman po namin, Sunday morning, patay na si ate. See? Yung taong yun, ay isa rin po sa burden ko. Sabi ko, someday, gusto ko rin silang dalhin sa tahanan ng Panginoon. Pero saan pala dalhin? Wala na. So doon po natin makikita mga kapatid ang kahalagahan ng kaluluwa sa ating buhay. Amen. Na wag po nating baliwalain. Alam niyo mga kapatid, ang kaluluwa na idadaan sa iyo ng ating pong Panginoon, yan ay yung pananagutan. Sabihin mo sa iyong katabi, pananagutan. Pananagutan po natin siya. Ang kaibigan mo ay hindi kaibigan ni Brother Jess. Ang kaibigan ni Sister Beth, hindi ko kaibigan. So, sino ang mag-aabot? Kanya-kanya tayong abot. Kanya-kanya tayong hayop, Sister Maria. Amen. So, ibig sabihin, meron po tayong matinding role sa ating pong sarili. Hindi lamang po tayo nabubuhay para sa ating sarili. Bagos tayo po ay nabubuhay upang maging katuwang ng ating pong Panginoon sa kanyang karya. Amen? Amen? Sabi nga ng ating ng awit, if you cannot use anything, Lord, you can use me. Gamitin mo ang aking kamay, gamitin mo ang aking paa, gamitin mo ang aking bibig, Panginoon. So, ibig sabihin po ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay mayroong role na gagampanan. Na bago dumating ang tuldok sa bawat buhay ng mga tao na na-encounter po natin sa ating buhay, sana meron po tayong nagawa. Amen? Amen. Sana meron po tayong nagawa, mga kapatid. Amen. Praise God. Dreadful, mga kapatid. So, nakakakilabot po ang appointment na iyan kapag dumating sa ating pong buhay. Natural sa puso ng isang tao, mga kapatid. Meron po tayong takot na nararamdaman sa ating puso.
Sino dito ang takot sa patay literal? Taas ang kami. Ayoko sumilip. Ano, Sister Beth? Hindi ako sumusilip. Sister Beth daw, di sumisilip. Lahat kayo, hindi kayo takot sa patay? Baka may gabi rin nasa lubong kayo, ha? By nature, mga kapatid, ang tao po ay takot. May takot po tayo. Once napatay ang pag-uusapan. By nature. Nakabuilt-in po yan sa ating pong katawan. Ang sabi doon yan po ay thanatophobia. Thanatophobia ang ganyang klaseng takot sa ating pong katawan. Si Brother Jess, ngayon talaga tumitingin sa patay. Pag may pinupuntahan kami burol, hindi talaga natingin. Ako po mga kapatid, wala akong ganoong pakiramdam. Okay na akong tumingin, okay rin hindi. So by nature, meron po talaga ang tao niya. Naka-built-in na po yan sa ating pong katawan. Kaya kahit sabihin mo pa na ang mahal mo sa buhay ang namatay, sigurado ako, kapag kasabi nga sa isang kwento, kung ang iyo kaya mahal sa buhay na namatay ay babalik, matatakot ka o hindi? Sabi lang natin yan, ha? Sa Bible, mga kapatid, meron po nung namatay na nagre-request sa Panginoon na siya po ay muling buhayin. Dahil ang sabi niya, mayroon siyang pamilya, mayroon siyang kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Hayaan mo doon. Dahil marami doon teacher, marami doon preacher na mangangaral sa taong yun. Kita nyo, ang Panginoon hindi niya binuhay mga patay para lang palakarin dito at sila ang mag-witness, di ba? Sa inyo kayang palagay ko ang mama ko bumangon ngayon, matutuwa ako? Siyempre hindi, di ba? No? Alam natin na ang taong yun ay patay na. Pagbubuhayin yun ngayon ng ating pong Panginoon, sigurado ako hindi po tayo matutuwa. Amen. Sa ibang paraan, mga kapatid, may kapamaraanan po ang ating pong Panginoon kung paano niyang bubuhayin ang tao. Ano ba? Unescapable appointment. Ang kamatayan, it is unescapable appointment. Mayroong appointment, Sister Elgin, na pwede mong indyanin. Di ba? Huwag nang umamin. No? Marami tayong ganon. Na mag-uusap kayo, magkikita kayo, pero sa totoo lang, i-indyanin mo pala. No? Pero ang kamatayan, hindi po natin pwedeng gawin. Pag dumating po yan sa ating pong buhay, yan po ay inescapable. Hindi po natin pwedeng takasan. Amen. Sabi nga mga kapatid ng Psalms 89:48, what man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Even God himself in the Garden of Eden told Adam, you are from the dust, and to the dust you will return. So, maliwanag po mga kapatid na ang lahat po ng tao, whether we like it or not, doon po tayo babalik. Sa alikabok tayo, kinuha po ng ating pong Panginoon, doon din po tayo sa alikabok babalik. Amen. Kanya-kanya lang pong panahon. Kanya-kanya lang po. Amen. Kaya ang pinaka-the best po natin gawin po sa ating sarili, habang hindi pa dumarating ang ganoong panahon sa ating pong buhay, maglingkod po tayo. Maglingkod po tayo ng agaran po sa ating pong panahon. Grabe ang kamay sa atin ng Diyos sa paglilinis po sa ating pong mga sarili. Tandaan po natin, we are a separated people of God. Hindi po tayo taga-sanlibutan. Hindi tayo taga rito. Amen. Tingnan mo katabi mo nga kung taga rito na. Kasi ang iba nakakalimot. Hindi po tayo taga rito. Sabihin mo sa iyong katabi. Hindi tayo taga rito. We are a stranger in this world. We are just passing through. Hindi po tayo taga rito mga kapatid. Amen? Whether we like it or not, darating po tayo sa panahon na tayo po ay babalik po doon sa atin pong Panginoon. May mga taong pumupunta po ng abroad,
Ha? Na lalo na kung may chance na sabi nga nila ay mag-run away. Nagra-run away. No? Pumunta ako ng US, Brother LG. May nag-encourage doon sa akin. Na ang swerte mo na. Nakarating ka ng Amerika. Tumakas ka na. Biro-biro yung turo sa akin. Tumakas daw ako. So, ibig sabihin, kapag ka tumakas ka, pwede ka magkaroon ng magandang chance, magandang trabaho, magkaroon ng green card, di po ba? Pero hindi po ginawa na yun din po. Amen. Dahil bakit? Alam po sa akin pong sarili na I am just a tourist or a stranger sa US. Kaya kailangan ko pa rin bumalik ng Hong Kong. Amen? Dahil ako'y turista lamang doon. Kapag ako nag-run away, pwede po akong hulihin at ako ay ma-detain. No? So tayo po dito sa sanlibutang ito, mga kapatid, tayo po ay estranghero. Hindi po tayo taga rito. Amen? Huwag po natin paka-enjoyin masyado ang buhay po dito sa sanlibutan. Dito po sa amin sa trabaho ko sa ngayon, dito sa real estate, naglipa na ang lahat pong event. Naglipa na dito sa real estate. Halos araw-araw may party po, mga kapatid. Ako ang nawin lang sa puso ko. Sa totoo lang, mga kapatid, kapag ka nakakapakinig po ako ng, ewan ko siguro sa mga kapitbahay niyo, nagpapatugtog ng pagkalakas-lakas. Sino ang karanasan nila? Hindi lang nakatulog sa lakas ng patugtog ng kapitbahay. Sino? No? Ang lakas ng sound? Ang lakas ng sound? May video okay? Alam niyo, to be honest, mga kapatid, kapag ganyan po ang aking paligid, grabe po ang kaba ko. Sobra akong kinakabahan. Yun po ang nararamdaman ko sa puso ko. Bakit? Because I know in my heart na hindi po ako bilang doon. I know in my heart na hindi ako dapat makikipamatok doon sa naririnig. Kasi grabe ang mga tugtog nila. Shalala, yung mga ganoon. Diba? Chiririt, mga kung ano-ano. Maririnig mo yan. Ang pagkalakas-lakas. Halos ang buong bahay mo tustugan ng ganoon. Alam niyo, to be honest, sobra po akong kinakabahan. Sobra akong kinakabahan. Kasi alam po natin sa ating pong sarili, we are not belong to them. Si Michael Jackson, kilala niyo? Si Michael Jackson po ang king of pop and iconic sa music industry. Wala po siyang ibang hangad sa kanyang sarili every time na magpe-perform yun sa stage. Alam niyo ba ang kanyang goal? Yaligin ang buong auditorium. Yaligin ang stage. Kaya kita niyo mga tugtog ni Michael Jackson, mga Billie Jean, pati ikaw sasayaw ka na rin. Diba? Mga smooth criminal, ganun ka pag narinig mo. O mga dangerous, alam nila. Alam. Alam ha, alam na alam. Bakit ko to alam, mga pati? Nag-work po ang inyong lingkod sa recording company for 8 years. Kaya lahat pong tugtog, sa din ng tugtog, ay hindi ako pwedeng kwentuhan. Dahil alam ko po yan lahat. Maliban na lang dito sa mga itchiri-itchiri. Apati-apati, ano ba yan? Hindi ko na po yan alam yung mga latest. Pero yung mga 90s and everything, memorize po yan ni Sister Chan. Amen. Dahil po sa aming word. So doon nakita natin, mga kapatid, si Michael Jackson, ang kanya pong goal. Kaya mga kapatid, kapag may mga taong dumadalo po sa kanyang concert, ang mga tao, mga kapatid, para po yan na-hypnotize niya. May mga taong inihimatay pa sa kanyang concert. May mga taong nagbahalos magbow down sa kanya sa sobrang paghanga po doon sa kanilang idolo. Amen. Pero dumating po an unescapable appointment sa buhay ni Michael Jackson. Kita niyo, mga kapatid. Dito po natin makikita na kahit ano pang sitwasyon mo, kahit sino ka pa, kahit ano pang profile mo, kahit ang dami mong pang pera, we cannot escape to death. Kapag dumating na po ang kamatayan sa ating pong buhay, magugulat na lang po tayo, mga kapatid. Whitney Houston, kilalang kilala, mga kapatid.
Pero nasaan silang lahat mga kapatid? Napakarami na po natin alam na malalaking pangalan, mayayaman mga kapatid, sikat natin sa kailangang fame and glory. Pero hindi po sila eccentric sa kanila. Amen? Amen. Unescapable appointment. Sabi niya, remember, you cannot hide from death. Kahit saan tayo magtago, mga kapatid. Kahit pumunta ka ng kabundukan, kahit pumunta ka sa kailaliman ng dagat, we cannot escape death. Darating at darating po yan sa ating buhay. Yan po ang realidad, mga kapatid. Ano pa? An unknowable appointment. An unknowable appointment. Meron palang ganun. Pag binubulay-bulay ko to, meron palang appointment, pero parang hindi mo alam. Oh, diba? Nagulat ako itong nakaraang araw. Si mama ni si brother Luke, tumawag. May dumating sa kanilang unknowable notice or appointment. Nagulat. Minsan ganun tayo mga kapatid, diba? Na mayroong dumarating sa iyo, na nung nakaraang araw pa pala, ngayon mo lang nakita. Nagulat siya. Final notice ng pag-ibig. Sa amin nangyari din yan kay Brother G. Dahil dalawa po ang bahay namin binabayaran. Itong si Brother Jess ang in-charge sa pagbabayad. Isang araw mga kapatid, dumating ang unknowable notice or appointment sa akin, Sister Pierre. Kapag ka dumating pati ang unknowable notice or appointment sa atin, anong una nating nararamdaman? Kaba. Nanlalamig. Sabi ko, ako nanlamig talaga ako. Pagtingin ko, nagulat, Lord, 27,000 ang areas namin sa pag-ibig. Parang pakiramdam ko sa aking sentido, nag-frozen bigla. Sabi ko, anong nangyari dito? Sabi ko din, bakit 27,000 ang areas na? Alam niyo ang bahay mga kapatid, kung kayo ay may bahay kinuha sa pag-ibig, huwag niyo po yan nahayaan na hindi kayo makabayad sa isang buwan. Maliban sa interest, mabigat yan magbayad kapag kaya nagpatong-patong. So ako'y nagtataka dahil lagi naman kami nagbabayad. Bakit gano'n ang nangyari? Sabi ng aking anak na si Jessa, ito pa lang si Jessa, dumating sa kanya ang notice na hindi niya agad sinabi. Mama, hindi ko sa'yo sinabi ka agad kasi ikay na hospital ng mapanahon yun. Baka ma-stress ka lalo. Sabi ng anak ko, ulat ng anak ko, 27,000 ang bayarin. Para doon sasabihin niya pa sa akin, sinikreto niya. Iba nang uli sinabi din. Hindi lalong nakakatensyon. Parang pakiramdam ko, kasakit ako ulit eh. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko kay Brother Jess, ano ba yun? Ano nangyari? Eh, nagbabayad ka naman, ito naman nagagalit. Sabi, nagbayad ako. Totoo naman talaga nagbayad siya. Ha? Nagbayad ka? Alam ko, nagbabayad nga. Kasi ito yung bayad, magpapadala ng resibo dun sa GC namin as family. Pero, ang ginawa niya pala mga kapatid, yung binabayad niya na dapat dito sa bahay namin, dito sa Nai, ang binabayad niya na doon tumatakbo San Mateo yung bahay. 6 na buwan na binabayaran doon. Yung nandito ang binabayaan. Hindi niya namalayan mga kapatid yung reference number na mali. O, kaya iyan po mga kapatid, isang lesson learned. Magbasa, magbasa, magbasa. Amen? Huwag yung bayad tayo ng bayad. Dahil oras na nagkamali ka, ayun. Eh, actually, sinisend niya naman sa GC. Ang pagkakamali ko, hindi na kasi ako nag-recheck. O kaya yan ang trabaho po natin mga wife or husband din. Kaya po tayo nagtutulungan tayo. Para kung may mali yung asawa mo, manotice na kaagad. No? So bigla ako may ura-urada. Magpapalabas ng 27,000, kailangan bayaran mo. That is an unknowable appointment or notice. Siba nakakawindang mga kapatid na hindi mo alam? Ang kamatayan din po ay ganyan sa buhay natin. Isang panahon, ang biyanan po ng aking kapatid. Kaya nung alala ko nang namatay po ang kanyang biyanan, actually kilala ko din yun. Sabi niya sa akin, Ate, grabe talaga.
nakaupo din si tatay. Kaya pala, nung tinitinan ko siya, parang ang lungkot niya. Di ba napapansin niyo yun, ang taong mamamatay niya? Meron po yung mga parang pangitain sa atin. May mga premonition ika nga. No? So yung biyanan niya ng hapong iyon ay nandoon nakaupo at malungkot na malungkot. Ngayon, nagtataka tong kapatid ko na para bang may gusto rin siyang gawin pero parang hindi niya rin ginawa. So to make the long story short na naman, umuwi po ang matanda. Pag-uwi niya mga kapatid, bago magkalasais, ayun na, dineclare na kung patay na ang matanda. Kaya ang kamatayan ng mga kapatid na parang natulog lang. Nakita na kayo ng taong na namatay na nakaupo? Na wala namang ginawa? Ganun po siyang namatay. Kaya sabi ko sa kapatid ko, magpasalamat na kayo. Dahil si tatay, kinuha ng Panginoon ang kanyang buhay sa ganoong kalagayan. Amen? Hindi na siya nagpaalaga, hindi na siya nagpa-hospital, hindi na kayo nagastusan. Parang natulog. Di po ba? Ganun po ang naging kamatayan. Unknowable appointment na dumating po sa kanya mga kapatid. Amen? Marami po tayo na-experience sa ating mga mahal sa buhay, sa ating po mga kilala. Makikita po natin mga kapatid ang mga premonition. Minsan magugulat tayo, sasabihin natin, sana pala ganito ang ginawa ko. Di ba? Minsan makikita mo ang iyong mahal sa buhay. Nandiyan lang siya naglalaro. Nandiyan lang siya kausap mo. Pero mamaya, hindi mo na pala makikita. Nalulungkot po tayo sa ganung kalagayan. Amen. Hindi po natin gusto ang ganong klaseng pakiramdam. Kaya tama po ang sabi ng Bible, no one knows the days nor the hour. At ang pinakalas mga kapatid, uncancelable appointment. Uncancelable appointment. Ito po yung kamatayan na hindi po natin pwedeng i-cancel. Tunay nga na ang sabi, death is certain. Tiyak ang kamatayan. Kaya kung ating kung titingnan ang buhay ng tao, ang mabuhay po tayo, ito ay malaking milagro. Di ba? Tayo na po ang habang buhay pa tayo, it is a miracle. It is a miracle. Pero kung tayo po ay mamamatay, yun po ay sigurado. Yun po ay tiyak. Amen. Kaya makikita po natin mga kapatid na marami pong tao na dumaranas po na ganong kalagayan. Makikita po natin na ang bawat isa po sa atin, maging sa atin pong pamilya, ay may ganoon po tayong hinaharap sa buhay. Minsan, sa akin pong pag-uwi dito sa Pilipinas, nung ako po'y nag-Hong Kong pa, isa rin po sa tinarget kong sharean ng salita ng ating pong Panginoon. Habang ang ating pong mga musician ay mag-ready, ang aking pong tiyakin. Sabi ko, kailangan ko po siyang sharean. Kailangan ko po siyang sharean. Dahil doon mga kapatid sa lugar ni Brother Jess, maraming kaluluwang uhaw din sa salita ng Diyos. So nandoon mga kapatid, mayroon siya doon na kamag-anak na iyon po ay may sakit. Na ang sabi nga mga kapatid, isang langaw na lang Sister Emmy ang pipirma. Siya ay mamamatay. Sobra po siyang pala. Alam niyo ang babae ito mga kapatid. Sa panahon na ako po'y pabalik-balik sa Hong Kong, siya po ay laging lumadalo sa gawain. Pero siya po ay nasa likod lamang. Mga musician, please ready? Siya po ay nasa likod lamang. Hindi po siya mga kapatid nakikitsoy. Pero nang dumating sa kanyang buhay, ang matinding karamdaman. Cervical cancer ang kanya pong naranasan. Siya po ay sobrang pumala. At nang datnan ko po siya, umuwi ako sa Iloilo. Sabi ng kanyang mga magulang, pakipuntahan mo naman doon si Inday Ruth dahil siya ay sobra ng paya. At kailangan niya ang prayer. Alam niyo ba ang sabi niya mga kapatid? Day, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Minsan tayong tao mga kapatid, kapag tayo po ay nasa panahon na, nasa bingit na ng kamatayan po sa ating pong buhay, tayo po ay doon pa lamang makakaalala sa ating pong Panginoon. Doon pa lamang natin maaalala ang ating Diyos. So habang tayo po mga kapatid ay malakas pa, ialay po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Habang tayo po lahat ay tumatayo, hallelujah Jesus. Hallelujah. Alam ko mga kapatid na hindi po lahat sa atin
Hallelujah. Hindi po natin gugustuhin lahat na tayo po ay mamamatay. Pero whether we like it or not, tayo pong lahat ay harap sa ating Panginoon Kristo. Amen. Kaya minsan mararanasan natin magkaroon tayo ng karamdaman. Gusto natin pumunta ka agad sa ospital. Dahil hindi po tayo ng magsisik tayo sa doktor ng kagalingan. Pero whether you like it or not, sabi po ng ating pong Panginoon, the coming of the Lord is drawing near. Hallelujah, Jesus. It won't be long, mga kapatid. It won't be long. Hindi na po magtatagal. Kahit po igutin pa natin sa ating pong buhay, kung ilang taon ka na ngayon. Gusto mo po umabot ka ng 60 years old, 80 years old, 90 years old, kung hanggang saan tayo paabutin ng ating pong Panginoong Yesu Cristo. Pero tanging Diyos lang ang nakakaalam po ng ating pong buhay. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating pong Panginoong Yesu Cristo. Hallelujah, 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 hallelujah. At ating pong itaas ang ating pong mga